Isa sa walang magkakapatid si Rona na dahil sa kahirapan ay nanuluyan sa kanyang tiyahin sa Metro Manila. 13 taong gulang lamang siya noon, ngunit ipinasa na sa kanya ang halos lahat ng mga gawaing bahay. Paglilinis, paghuhugas ng pinggan, pagsasaing, paglalaba, pamamalansya, pamamalengke at kung ano pa. 5 ang anak ng tiyahin, 1 babae at 4 na lalaki na 6 ay senyorita at senyorito mula nang pumisan sa kanila si Rona. Ang panganay na si Evelyn, gayong 20 taong gulang na ay nagpapahilod pa. Ang 3 lalaki naman, maliban sa isa ay gayon na lamang kung mag-utos, laging pasigaw o pagalit. Kapag naglilinis ng sahig si Rona, ay di man lamang mag-alis ng sapatos sa mga pinsan kapag dumarating. 6 ay nangiinis pa na dadaan sa harapan nang nakaluhod at nakayukong si Rona na nagpapahid ng floor wax. Kadalasan ay pabalibag pang ihahagis ang pantalong de maong kay Rona at pasigaw na, "O, labhan mo yan! Pag natuyo, planchahin mo ha." Bakasyon noon. Halos araw-araw ay ganyan ang gawain ni Rona. Linis, saing, laba, plansya. Ang bibigat pa man din ng mga pantalong de maong ng mga pinsan. Ginawa siyang tagalaba ng mga ito. Si Rona hindi itinuring na kamag-anak. Kapag may mga dumadalo na kaibigan ng mga pinsan, at sayo o katulong ang pakilala sa kanya. Sa pagkainan, si Rona ang taga-silbi. Hindi siya isinasabay sa pagkain, laging huli, gayong mahaba naman ang mesang pwedeng kainan. Kung anong matira ay yun na lamang makakain niya. 4 na beses sa isang linggo ay tinapang isda ang ulam nila. Ulo lamang ng tinapa ang pwedeng kainin ni Rona. Yun ang laging itinitira sa kanya ng tiyahin. Sa murang katawan ni Rona, ang mahirap na trabaho at salat na pagkain sa piling ng tiyahin ay hindi niya inalintana. Siya ay alilang kanin. Ang mahalaga ay patuloy siya makapag-aral sa high school. Lagi niya nalalakad pa uwi ang school at bahay na halos ay 4 na kilometro ang layo. Wala na siyang pocket money, walang snack, lagi nagugutuman. Pagdating ng bahay, kahit pagod at gutom, kailangan niya muna maghugas ng mga kaldero at pinggan na nakatambak sa lababo bago siya makakain. Kadalasan, matutulog na lang siya ipasigaw pa siyang uutusan ng mga pinsan. "Hoy, plansyahin mo nga muna yung maong at polo ko." 2 taon na nirahan at nadilbihan si Rona sa tiyahin. Nang makatapos ang high school, ay kinuha siya ng kapatid at dinala sa Cebu City. Nagpatuloy ng pag-aaral si Rona. Naging academic scholar at nagtapos ng edukasyon ng may karangalan, magna cum laude. Muli siya nag-aral 3 kurso ang natapos niya at naging Doctor of Education. Nakapag-asawa siya ng isang abogado. Ngayon ay isa ng matagumpay na educator at businesswoman si Rona. Isa na siyang milyonarya at maligaya sa piling ng 3 anak at mapagmahal na kabiyak. Sino nga ba mag-aakalang ang dating inape ay isa ng matagumpay at respetadong tao sa mataas na lipunan? Ito ang kwento ni Rona.